Recently, na-invite ako mag-speak sa isang church. And after the preaching, nagtawag lang ako kung sino yung mga gusto magpa-pray. Merong isang babae na lumapit sa harapan at nagpa-pray siya. Sabi niya, sobrang sakit daw ng dibdib niya, hindi siya makahinga. Ang sakit daw ng ulo niya, sobrang sakit din ng katawan niya. At dami niyang nafe-feel, anxiety, heaviness. So I prayed for her. Nung nagpe-pray ako, merong mga nag-manifest na kakaibang parang gesture sa kanyang katawan and sa mukha. And so alam ko na hindi siya physical sickness lang. After nung service, pinuntahan ko pa siya ulit para ipag-pray siya. She is being demonized. Nahihimatay na siya, tumitirik na yung mata niya, tapos lumalaki na yung boses niya. Hindi niya masabi yung name ni Jesus. So nagtry na kami mag-deliverance. So deliverance is casting out demons para mapalaya ang isang tao na pinapahirapan ng demonyo. Or pinapalayas namin yung mga spirits or evil spirits na nagtotorment sa kanya. Pero nagtataka kami bakit hindi siya umuokay. Parang hindi pa rin gumagaan yung pakiramdam niya. Hindi nila malaman ano yung root cause. Until malaman namin na meron pala siyang suot-suot na anting-anting sa kanyang bewang. Sa ilalim ng damit niya, yun pala, yung asawa niya ay ini-instruct, inuutusan siya na isuot yung anting-anting na yun sa bewang niya every day. Tuwing aalis siya, tuwing pupunta sila sa church. So imagine mo, nag-church na sila, pero naniniwala pa rin sila sa mga anting-anting, and that cannot be. So, kaya hindi pala siya nire-release ng demon is because siya mismo ayaw niya pang tanggalin, ayaw niya pang isurrender yung anting-anting na yun. Kahit anong deliverance ang gawin natin kay ate, hindi po siya lalaya. Kasi nga, in a way, parang sinasabi nyo, pinapapasok pa rin namin siya, ginugusto pa rin namin na nandito to, kasi hindi nyo inaayawan. At yun po yung ibig sabihin ng renouncing or ayawan mo siya. Ikaw mismo yung magsabing, ayoko na. May legal ground pa rin yung demonyo, kasi sasabihin lang ng demonyo, bakit ako aalis? Siya nga, ayaw niya akong paalisin eh. So, kung sino yung may katawan, siya din po kasi yung may karapatang magpaalis or magpalayas. Kung maririnig nyo lang yung sigaw ng babae, nung finally, parang in-acknowledge niya na I have to let go and I have to give my life to Jesus. Grabe yung sigaw niya, nakakakilabot. Imagine nyo, parang maraming lumabas, maraming boses. Babae siya, pero yung boses niya, parang yung sa mga napapanood nyo sa mga movies na maraming malalaking boses. So, hindi ko ma-describe but we believe that she was set free by Jesus kasi pinili niyang piliin si Lord. These practices are really demonic. Imagine niyo, nagbubukas ka ng pintuan ng bahay mo and literally sinabi mo sa magnanakaw, pumasok ka. So, when we involve in these practices, nagbubukas tayo ng door, ng open door to the enemy to enter us and harm us and oppress us and torment us. Ito talaga yung tactic ni Satan eh. Dinadaya niya yung mga tao, dinideceive ang mga tao na thinking okay lang to, harmless naman to. And because of the lack of knowledge, sabi nga sa Bible, many people perish. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga involvement natin sa occultism? Maraming reference, pero one verse that we can read is Deuteronomy chapter 18 verses 9 to 10. So sabi dito, pag dumating na kayo sa lupang ibibigay ni Lord sa inyo na inyong Diyos, huwag niyong gayahin ang mga napakasama na ginagawa ng mga bayang andon. Wala dapat sa inyong magsusunog ng anak bilang offering, wala din dapat nanghuhula, nang i-interpret ng mga signs, ng kukulam, ng gagayuma, mga gumagamit ng magic at kumukonsulta sa mga kaluluwa. Galit na galit si Lord sa mga gumagawa niyan. Kaya papalayasin ni Lord na inyong Diyos ang mga bayang yun sa lupaing pupuntahan ninyo. Dapat kayong maging loyal lang kay Lord na inyong Diyos. Yan mga bayan na palalayasin nyo, nakikinig sa mga manghuhula, pero kayo binabawalan ni Lord na inyong Diyos na gawin yon. So for context, ang kausap dito ni Lord ay yung bayan ng Israel at di ba dadali na nga sila sa Promised Land, nilabas nila sila dun sa Egypt mula sa pagkakaalipin. At sabi ni Lord, bago kayo pumasok doon sa Promised Land, kailangan palayasin nyo yung mga bayan o yung mga tao na nagpa-practice. Sabi nga dito, pinakamasama, napakasamang practices yung tinawag doon sa pagpa-practice ng witchcraft, occultism, pagkonsulta sa mga medium, fortune telling, nagsasacrifice ng mga bata, ng mga anak. So, during those times, ginagawa talaga nila yon because they were practicing yung blood sacrifice to their gods. At ang sinasabi ni Lord,
kapag kayo ay nag-i-involve sa mga practices na ganito, ibig sabihin, you are trusting ang mga sources of power na hindi si Lord. Meron kayong mga idols, hindi kayo naniniwala na si Lord lang sapat na. Hindi kayo naniniwala na si Lord, yung kapangyarihan niya, yung goodness niya ay enough na. Akala natin, harmless lang yung mga ganyan. Nagpapahula ako, tarot card reading ako, nagsusuot ako ng anting-anting, nagpa-practice ako ng witchcraft, and other occult practices and witchcraft practices. Kumukuha sila ng power from the dark side or mula sa powers of darkness. And it is still happening until today. Hindi po tumigil yung gawa ng kalaban to deceive people. So, alam nyo mga kapatid, meron yung singil. Sabi nila, 'di ba? Oh, gumaling ako, pero hindi mo alam, temporary yon, pero may singil siya, mas malaki, mas masakit, mas mahirap. Kasi ganun gumawa ang demonyo eh. Akala mo gumaling ka or akala mo na-experience mo talaga yung blessing. Pero ang totoo, may mas matindi na singil sa'yo. So it's important that we know the truth because the truth will always set us free.